Kuha nga pa pala tong video na to noong October pa. Ito nga pala yung araw ng wedding anniversary namin. At dahil nga wedding anniversary namin nung araw na to, kaya naman niyaya ko ng asawa ko lumabas nga kami para mag-dinner. October 31 nga rin pala yung wedding anniversary namin. Hindi na nga rin pala namin namamalayan na matagal na nga rin pala kaming mag-asawa at magkasama. Tong celebration namin na to, siguro pang 11 years celebration na namin to. Grabe, sobrang tagal na nga rin pala namin, no? At alam niyo ba parang kailan lang bata pa ako noon, tapos magjowa pa lang kami. Tapos ngayon may dalawa na kaming mababait na anak, kaya mapapa-thank you Lord talaga tayo. Thank you Lord. Alam niyo ba, sobrang bait talaga ng Panginoon, no? Kasi una, binigyan ako ng asawang mabait at responsable. Sobrang mapagmahal sa pamilya at syempre hindi naninigaw yan. Kaya kung ako sa inyo sa mga mag-aasawa dyan, una, piliin nyo yung mga lalaking hindi naninigaw. Kasi alam nyo ba, kapag ang lalaki ay hindi naninigaw sa babae, ibig sabihin, respeto ka nun. Ibig sabihin, mahal ka ng lalaki, hindi ka kayang saktan. Siguro 11 years na magkasama kami ng asawa ko. Parang hindi pa talaga kami nag-away, yung away talaga. O sigawan. May tampuhan, oo, hindi naman talaga yan maiwasan, tampuhan. Pero hanggang dun lang kami sa level na yun. Naniniwala ba kayo nun? Ako din kasi bilang asawa, hindi rin talaga ako mahilig makipagtalo. Lalo na kung sagutan or sigawan yan, no. Walang nangyayari sa amin ganun. Ayoko nang ganun. Hindi kasi ako nagsasalita pag galit ako eh. Tatahimik lang ako. Tapos mag-move on, tapos kinabukasan, okay na ulit. Ganun lang. Siguro share ko na sa inyo kung ano yung pinakasekreto namin bakit hanggang ngayon ay hindi pa talaga kami nag-aaway for 11 years na magkasama. Basta yung respeto laging nandun sa side ng babae, sa side ng lalaki. Dapat hindi yan nawawala kahit gano'n na kayo katagal na magkasama. Ako personally, ayoko talaga sa mga lalaking naninigaw sa babae. Ganito lang kami kapag may tampuhan kaming dalawa. Kapag ang isa sa amin ay galit or wala sa mood, dapat yung isa sa amin ay tahimik muna. Hindi namin sasabayin yung isa't isa para maiwasan yung pagtatalo. Tapos after nun kapag parang okay na kami pareho, doon na kami mag-uusap. Tapos pagtatawanan na lang namin yan at magbibiroan na lang kaming dalawa. Ganun lang kadali. Parang hindi kasi namin hinahayaan na hindi kami mag-usap like for one day. Hindi namin kaya yun. Dapat nag-uusap kami after nung tampuhan. Mga ganun. Pero yung usap namin nun, hindi yung usap na parang kung ano yung pinag-awayan. No? Yung normal na lang. Normal, mag-uusap lang kami ng normal, parang ganun na. So, wala na yun. Sa amin kasing dalawa, hindi na rin talaga namin pinapahaba yung mga issue. Pero syempre, depende yun sa issue yung mag-asawa. Kung masyadong malalim yung ginawa ng asawa mo, ay depende rin, diba? Pero kami so far, wala naman talaga. More on happiness kami. Hindi namin pinipili yung mga away, mga negative vibes. Dapat lagi lang kaming positive. Doon lang yung tinitingnan namin pareho. Tapos alam nyo ba, isa din to sa pinaka-importante bilang mag-asawa, itong celebrations. Ako yung tipong babae na mahilig talaga mag-celebrate. Kahit small wins yan. Basta kailangan i-celebrate talaga yan. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki para lang i-celebrate yung mga celebrations natin, diba? Siguro simula nung nagkakilala kami from magjowa hanggang mag-asawa, hindi na nabago yung ganitong routine namin. Kaya isa din talaga to sa nagpapatibay at nagpapahaba ng relasyon namin. At yung love ay hindi talaga nawawala. Tapos yung sweetness, dapat nandun pa rin. Kahit mag-asawa na tayo, dapat sweet pa rin kayong dalawa. Kahit may mga anak na tayo, dapat ganun pa rin kayo. Kung paano kayo nagkakilala, hanggang ngayon dapat ganun pa rin. Kami kasi parang ganun pa rin talaga kami kung paano kami dati. Hanggang ngayon, parang mas lalo lang tumibay yung love namin at mas nag-grow siya. Mas lalong lumalim kung kailan tumagal. Kung iba naman ay kung kailan tumatagal ay doon nawawala yung pagmamahalan nila. Pero kami naman hindi. Mas lalong nag-grow, nagdi-deep, tumalalim. Ay, Tagalog yun na. Parang binanggit ko na pala lahat, sorry naman. Tapos, hindi kami nagsasalitaan ng masasakit na salita. Never. Kahit mag-asawa na kami, kinokontrol pa rin namin yung mga sinasabi namin sa isa't isa. Ako, hindi talaga ako nagsasalita ng masasakit sa kanya kasi nga ayokong masaktan siya. Ganon din yung asawa ko sa akin. Hindi rin siya nagsasalita sa akin ng mga masasakit kasi nga ayaw niya din akong masaktan. Mas nananaig pa rin yung love namin kaysa dun sa galit. Kaya hindi namin hinahayaan na magkagalit kami. Ganon lang yon, simple lang naman ang buhay, walang complication. At isa nga pa pala to, pareho kaming understanding na mag-asawa. Yung pinapakinggan lagi namin yung isa't isa kapag may sinasabi yung isa sa amin. At sa totoo lang, para din talaga kaming mag-best friend ng asawa ko.
Kasi nga dito, wala naman talaga kaming masyadong kausap, kundi kaming dalawa lang talaga laging mag-uusap. Ito pa pala, dapat pareho talaga kayong honest. Huwag magsisinungaling sa asawa nyo. Dapat yung asawa mo yung pinakauna mong tatawagan kapag may ibabalita ka. Hindi dapat yung ibang tao, dapat inuuna lagi ang asawa bago yung iba. Ganito kaming dalawa, para kaming mag-best friend din talaga. Para kaming, yung nagchichikahan, may chikahan time. Ganon. Katulad ng pagkagaling sa trabaho tapos uwi siya dito sa bahay. Yun, kukumustahin ko siya, kumusta yung trabaho mo, kumusta yung araw mo. Tapos yun, kwentuhan na kami nun. Diba? Sarap lang sa feeling ng ganon. Kasi kahit mag-asawa na rin talaga kami, nagkukumustahan pa rin kami sa isa't isa. Lalo na tong asawa ko, kapag galing trabaho, ginagawa ko talaga yan araw-araw. Ganon din yung asawa ko, lagi din siyang nagkikwento kapag gawin niya dito sa bahay. Tapos ako naman gustong-gusto ko rin nakikinig sa kanya sa mga kinikwento niya. Tapos ito pa pala, hindi na nga rin pala nabago yung asawa ko simula noon hanggang ngayon. Masyado pa rin siyang caring sa akin or sa amin. Kasama yung mga anak namin. Ang relasyon namin ay give and take. Hindi porket ikaw yung lalaki, ikaw lang ng pagsisilbihan. Hindi dapat ganun. Dapat ang lalaki din ay ganun din. Dapat nagpapakita ka rin ng pagmamahal sa pamamagitan ng mga paggawa sa bahay, pinapakita mo rin sa asawa mo, hindi lang puro about sa babae. May mga iba kasing lalaki na masyadong nagpapaasikaso sa mga asawang babae, di ba? Yung parang ginawa ng katulong, di ba? Masyado na nga rin palang napahaba yung kwento ko, oh my gosh. So ayun, sa Galiraya mo lang nga rin pala kami nag-celebrate ng anniversary namin at ito na nga, pauwi na kami sa bahay. At syempre hindi rin talaga namin kinakalimutan bilang buhay mag-asawa ang maglingkod at i-priority ang Panginoon sa buhay namin. So ayun na nga, nandito na kami sa bahay. And thank you for watching and happy anniversary, Daddy. I love you. Bye-bye.